Hindi ako makakapayag na muling maghari ang kasamaan! Nagsisimula ang pelikula sa Spirit World kung saan bumaha ang River Styx dahil sa ulan. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, ang buong Spirit World ay nalubog sa tubig. Binigyan ni Jericho si Charlene ng isang bagay na ibibigay kay Eugene bago siya naanod ng tubig. Habang lumilipad siya sa bagyo, si Charlene ay tinamaan ng kidlat at lumubog sa ilalim, napunta sa mundo ng mga tao at nahulog sa ibabaw ng terrace ng paaralan ni Eugene. Eksaktong nakatambay si Eugene noon at nasambot niya siya. Sinabi niya sa kanya na hanapin si Pauline bago mawalan ng malay. Hiniling ni Eugene kay Jenny na dalhin si Charlene sa templo ni Master Jeremiah habang hinahanap niya, kasama si Alfred, si Pauline. Sa daan, nakatagpo sila ng mga demonyo na umaatake sa isang batang babae. Sinagip siya ni Eugene at Alfred at sinabi niya sa kanila na siya si Pauline. Dinala nila siya sa templo ni Master Jeremiah kung saan nagtitipon ang mga tropa at sinabi ni Pauline sa lahat ang tungkol sa ikaapat na mundo, ang Netherworld. Sinabi niya sa kanila kung paano libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Spirit World at Netherworld ay naglaban para sa kontrol ng mundo ng mga tao. Tinalo ni King Enma ang mga puwersa ng Netherworld at itinago ang Power Sphere, ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Netherworld. Ang mga kampo ng Netherworld ay itinapon sa kadiliman ng kalawakan kasama ang kanilang hari na si Gunther. Ngunit ang kasamaan sa mga kaluluwa ng tao na ipinatapon din sa kalawakan dahil sa kanilang mga krimen, ay nagbigay ng kapangyarihan kay Gunther para makabalik sa human realm at nagpasya siyang kunin ang mundo ng mga tao. Ang baha sa Spirit World ay kagagawan din niya, at kailangan niyang buksan ang 5 elemental site sa Earth para maputol ang koneksyon nito sa Spirit World at kunin ito bilang sa kanya. Si Eugene at ang iba pa ay naghiwa-hiwalay upang puntahan ang 5 site ngunit lahat sila ay natalo ng mga Alaporis ni Gunther, at ang mga elemental sites ay nawasak. Si Eugene ay natalo mismo ni Gunther na may hinahanap na isang bagay kay Pauline. Nang makitang wala sa kanya ang hinahanap nito, iniwan siya ni Gunther bago muling binanatan si Eugene. Nakaharap ni Alfred si Madyari, na may kakayahang kopyahin ang mga teknik ng kanyang mga kalaban. Kinopya niya ang Spirit Sword ni Alfred at nilabanan siya nito. Si Alfred ay dinaig ni Madyari na naghahanda ng tapusin siya. Sinabi ni Alfred na siya ay nakabuo ng isang nakamamatay na bagong teknik, at tumira ng isang tipak ng kanyang espiritong espada sa lupa, papunta sa kinatatayuan ni Madyari. Iniwasan ito ni Madyari, at ginugol ni Alfred ang lahat ng kanyang espiritong enerhiya upang bumuo ng isang uri ng malaking espada. Pinagmasdan nito ni Madyari at kinopya ang teknik, at nagsalpukan ang kanilang mga pag-atake. Tabla ang kanilang labanan at parehong naubos ang kanilang enerhiya. Nagtagumpay si Alfred dahil ang pakikipagsuntukan ang kanyang lakas at natalo niya si Madyari. Ngunit nang malapit nang masecure ni Pauline ang site, sinira ni Gunther ang elemental site gamit ang isang projectile blast. Pagkatapos ay lumabas si Gunther kasama ang kanyang alalay na si Boris, isang Jagan user, sa templo ni Master Jeremiah upang hanapin si Charlene. Tinalo niya si Master Jeremiah at inihagis ni Boris si Micaela sa dingding. Sinubukan ni Eugene na pigilan silang kunin si Charlene ngunit siya ay natalo. At si Jenny, na kasama niya, ay nasaktan sa proseso. Kasunod ay nalaman nila na ang Power Sphere ay taglay ni Charlene. Galit sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan sina Jenny at Charlene, itinalaga ni Eugene ang kanyang sarili upang talunin si Gunther at iligtas si Charlene. Sumama si Vincent sa laban para ipaghiganti si Micaela. Sina Eugene, Alfred, Dennis, Pauline, at Vincent ay umalis upang harapin si Gunther at ibalik si Charlene. Sa daan, unang hinarap ni Dennis ang isa sa mga alalay ni Gunther na nagpapanggap bilang isa sa kanyang namatay na kaibigan na si Black Raven. Nalaman ni Dennis ang tungkol dito nang ihulog ng impostor ang pendant na laging dala ni Black Raven, at pagkatapos ay inatake siya mula sa likuran, na hindi kailanman gagawin ng tunay na Black Raven. Nang malaman niya ang tungkol sa pagpapanggap ng Alapores na yun upang sirain ang pagkakaibigan nila ni Black Raven, isang galit na Dennis ang nagsummon ng isang buong kagubatan ng matalas na kawayan, na tumusok sa impostor at pumatay sa kanya. Matapos ang pagkapanalo ni Dennis, hinarap ni Vincent si Boris na may totoong Jagan Eye.
Noong una ay gusto siyang kalabanin ni Alfred, dahil si Boris ang nakasakit kay Micaela at Master Jeremiah, ngunit sinabi ni Vincent na ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas habang nakikipaglaban kay Madyari kanina, at wala sa kondisyon na labanan ang isang ito. Bagaman ang tunay niyang dahilan ay gusto niyang ipaghiganti si Micaela mismo. Nagsimula ang laban at napasailalim si Vincent sa kapangyarihan ng Jagan Eye ni Boris, na naglalabas ng kasamaan sa loob ng kanyang mga kalaban. Na naging sanhi ng pagbabago ni Vincent sa kanyang pinahusay na Jagan Shi na anyo, at nagpakawala ng mga Black Dragons kina Eugene at sa iba pa. Ngunit sa lumalabas, hindi kailanman nahulog si Vincent sa bitag at ibinalik ang lahat ng kokeryuha laban kay Boris, at pinatay siya bago makatulog dahil sa mga epekto ng teknik. Kasunod nito, pinuntahan nila si Gunther na nagsimula ng sakupin ang mundo ng tao. Kinuha ni Gunther ang power sphere sa katawan ni Charlene kahit na pinipigilan niya ito. Dumating si Eugene at ipinagkatiwala si Charlene kay Pauline bago pumasok sa isang mainit na labanan kay Gunther. Ngunit si Eugene ay hindi umubra at madaling napabagsak ni Gunther. Habang nagre-recover si Eugene, prinotektahan siya ni Alfred. Naghahanda si Gunther na gamitin ang mundo ng mga tao bilang Netherworld, ngunit sinubukan ni Pauline na ilayo sa kanya ang power sphere, bagamat hindi ito nagtagumpay. Sinubukan din ni Vincent at Dennis na atakihin si Gunther ngunit napabagsak din sila. Nakabangon si Eugene at tinanong siya ni Pauline kung ligtas ang power sphere. Napagtanto ni Eugene na mayroon lamang isang paraan upang talunin si Gunther. Kinuha niya ang power sphere at ginawa itong espiritual na enerhiya, isang bagay na kahit si Haring Enma ay hindi magawa. Pagkatapos ay pinagsama ni Eugene ang kanyang enerhiya kasama sina Alfred, Dennis, at Vincent, at napalibutan sila ng ginintoang aura, na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga pag-atake ni Gunther. Habang humihinto ang sunod-sunod na pag-atake ni Gunther, itinira ni Eugene ang kanyang ray gun sa kanya ngunit naiwasan niya ito. Kinontrol ni Dennis ang ligaw na ray gun at kinuha nito ang anyo ng kanyang rose sweep at inatake si Gunther. Ginamit nina Alfred at Vincent ang kanilang lakas at ang ray gun whip ay binalot sa apoy ng Black Dragon, na tumama at nagpabagsak kay Gunther at nagkansela ng kapangyarihan ng Netherworld. Tila natalo si Gunther, ngunit bumalik siya at may huling laban kay Eugene. Ginamit ni Eugene ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya at itinira ang kanyang ray gun sa power sphere, nawasak ito, kasama si Gunther. Ang lahat sa mundo ng mga tao ay bumalik sa normal. Si Jericho, sa pamamagitan ng Spirit World, ay tumulong na buhayin ang koponan pagkatapos ng labanan, na nagpapahiwatig na ang Spirit World ay naibalik pagkatapos ng pagkatalo ni Gunther. Tinanong ni Alfred kung talagang natalo na nila si Gunther. Nagbiro si Eugene na maaring nagtatago pa si Gunther sa kanila, ngunit kung babalik siya ay makakatikim lang ulit siya ng isa pang pambubugbog. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!